Sa ating pag-uusapan, ito yung kasunod doon sa problemang kinakaharap ng mga taga-Sipokot tungkol doon sa langaw. Marami pong nagpaabot sa atin ng pangamba, concern, na hindi lang pala dito sa Kalagbangan, South Villasar, North Villasar, Bulo, Norte, ang maraming langaw. Meron din langaw dyan sa may Sitsungaran sa Impig. Ganun din dyan sa Barangay Bulan. Same with dyan sa Manangli. Ngayon mga kababayan, sa sitwasyong ito, ano ang pwedeng gawin? Dahil may mga sulat na tayo, next week pa sasabihin kung pag-uusapan ito or dapat matalakay na ng sangguniang bayan. Dahil regulatory ang kailangan. Iimpusar ang batas, yung national law regarding dito sa pagpapatayo ng mga poultry farm malapit sa mga kabahayan. Ngayon mga kababayan, ano ang mandato? Ano ang obligasyon ng gobyerno? Anong obligasyon ng LGU sa taong bayan sa lumalagong negosyo at pangangailangan ng mga tao? Kung titingnan po natin sa grabidad ng mga ginagawa at hindi sinusunod na mga patakaran sa pagpo-poultry, mga kababayan, itong usaping ito ay makikita natin hindi ginagawa ng ahensya ng gobyerno ang kanilang obligasyon, mandato at trabaho. Foul yung ginagawang pagtatapon ng mga ipot ng manok, tain ng baboy patungo po sa ilog at paputungo sa sapa. Ibig sabihin, hindi nag-i-inspeksyon ang ECC, DENR, Menro dyan sa nangyayaring yan sa mga poultry. May mga kababayan tayong matagal na daw silang nagsasabi, pero walang nagagawa ang barangay dahil nga kulang sila sa ngipin, no? Kulang sila sa pag-iimpusar ng batas dahil nga may national law at pwedeng gumawa ang LGU ng isang batas o resolusyon patungkol sa problemang kinakaharap sa langaw, sa pagtatapon na illegal sa mga ilog at sa mga sapa. Kung titingnan natin, malinaw po mga kababayan na may bayulasyon sa sa Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry, Administrative Order Number 4, Series of 2004, na minamandatuhan na ang minimum distance between poultry farms, built-up areas, and highway is 1 kilometer. Pero kitang-kita ninyo mga kababayan na wala pang 1 kilometro. Same with violation sa Article 694 to 707 ng Civil Code of the Philippines o nuisance o nakakasagabal sa mga patuloy at unabated, walang puknat na operasyon ng mga poultry farms na directly nakakaapekto at nakaka-endanger sa kalusugan, safety ng mga mamamayan, hindi lang sa Kalagbangan, hindi lang sa South Villasar, kundi sa Bulan, Sipokot, kundi dyan sa Ngaran, Impig, at dyan sa Manangli, sa Sipokot din. Dahil, kung titingnan natin, totoo na ini-inspeksyon. Pero, nabibigyan ba sila ng ano ang dapat gawin? Meron niyang bayulasyon doon sa Local Health and Sanitation Ordinances ng lokal na gobyerno. Particularly, it pertains sa improper disposal
of Animal Waste and Poor Sanitation na kapag hindi na-check ay mag-lead tutungo ito sa infestation, pagdami at pagkalat ng peste at mga sakit na pwedeng makaapekto, makadamage sa mga mamamayan na nakapalibot dito. At the same time, mga kababayan, kung titingnan natin, dapat ang Menro malinaw din ang mandato. No, malinaw ang mandato ng Menro na i-check nila lahat. Itong ECC ng DENR ay dapat na malinaw na check din nila. Kasi nagiging online ang pag-a-apply. Pero kung halimbawa, contract growing, ang nakikipag-usap na dyan ay mga malalaking kumpanya, kapag nagkaralagayan, walang mangyayari. So, ano ang pwedeng gawin, mga kababayan? Kailangan gumawa ng batas, i-impose ang batas, gumawa ng aksyon. Ang lokal na gobyerno, gumawa ng aksyon, ang mga ahensya ng gobyerno at tayong mga mamamayan. Tandaan natin, mandato po natin, karapatan natin na iparating, ipaabot sa mga kinauukulan ang problema. At kapag hindi nagawa ng lokal na gobyerno, ng barangay, ng LGU, sino ba ang mas mataas? Tayong mga mamamayan. Tandaan natin, mga mamamayan. Ang gobyerno ay tayong mga tao. Hindi po ang mga nakaupo sa pwesto. Yan po ang dapat pakatandaan natin. Kaya, may malinaw tayong gagawin. Ang gagawin po natin, isusubmit ang petition na pinirmahan ng mga taong bayan tungkol sa langaw, imbestigahan, at ipasara ang mga poultry farms na may violasyon. No, dahil ito po ay nuisance. At gusto kong makita kung meron ba itong mga permit at bakit nabibigyan ng permit ng lisensya ng lokal na gobyerno ng LGU. At the same time, bakit hindi na i-inspeksyon ng DENR, ng ECC, bakit nabibigyan ng permit ng HLURB? At bakit nakakapasa sa sanitasyon ang ganitong klase ng mga poultry farms?